So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayong araw, August 8, August 7 po sa Amerika. Ngayong araw po ay ang schedule po ni Maharlika para sumagot po doon sa kinaso sa kanya ni Mel Robles. O, di ba? Ngayong araw po yon kasi ngayon po, August 8 ngayon sa Pilipinas, August 7 naman sa Amerika. So, meron po kasi 21 days. Okay. So, ngayon mga kababayan, di ba? Bago natin pag-usapan yung tawag nito? Yung update nga po sa kaso ni Maharlika sa pamamagitan nga po ni Camille Vasquez, ni Attorney Camille Vasquez. Pag-usapan muna natin kung ano ba yung naging motivation ni Mel Robles kung bakit niya po kinasuhan si Maharlika. At kung bakit nagkakagulo tayo ngayon. 'Di ba? Kung bakit nagkakagulo tayo ngayon. Ito pakita ko sa inyo, no. Actually kasi merong interview si Mel Robles kahapon. 6 PM, 9:44 PM sa Amerika. So malamang tapos na 'to. Malamang tapos na mag-ano si Maharlika, sumagot doon nga po sa kanyang summons, no. So ito, nabasa ko 'to kanina at napanood ko po 'to kanina sa Bilyonaryo. Okay. So actually panoorin niyo yung buong interview na 'to, maganda yung interview niya na ni Mel Robles dito, no. Kasi 500 views lang eh. So kung may time kayo panoorin niyo po ito. Yan so ito at the forefront, PCSO GML Robles seeks to bring justice to Maharlika's doorstep in the US. So yung tungkol po sa kaso mga kababayan, na content na po natin yan. So hanapin nyo na lang, na content na po natin yan. So dito na po tayo ngayon sa update. So ngayon, merong binabanggit dito si Mel Robles eh. Saka lang. Ito, panoorin nyo to Sige. Well, in a way, because I specialize in distressed properties. You know, I have time, I have the knowledge on how to fix distressed properties, which is most of the time very, very cheap. So I go for that, I fix that, I have lawyers with me. If there's no problem with the ownership, it's just some noise in the title, then I can do that. I'd like that. I'd love that. So you're really a businessman with several different, you've had experiences, like not only running companies, but your own businesses. And then if you ask businessmen, they've heard about me also. Because I had good property there. In Balintawak alone market, I had the biggest market. Okay. It's a 3.6 hectare market. Okay, so that explains your ability to hire an expensive lawyer. So, so 3.6 hectares na market sa Balintawak kay Mel Robles. So kung pupunta po kay Balintawak, no, yung pinakamalaking market pala doon kay Mel Robles pala yon. So ngayon sa tingin ko, dito na po natin masasagot yung tanong nga po ni Joey Di Naliligo. Dapat kasuhan din to si Joey Di Naliligo eh. Abusada itong babaho na to eh. So ito si Joey Di Naliligo, no. Ang tanong ni Joey Di Naliligo, who is paying Camille Vasquez, Mel? O di ba? Tanga din to si Joey, no? Hindi mo ba alam, Joey, na si Mel Robles ay meron din pong resort sa Boracay? May resort sa Boracay, tapos may mga public market. So 3.6 hectares, malaki 'yon. Malaki 'yon. Tapos yung mga lupa po na medyo hindi na maganda, dinidevelop po ni Mel Robles. So may kakayahan po talaga na mag-hire po ng abogado si Mel Robles, especially nga po, nakatulad nga po ni Camille Vasquez. Oy, Insan Mike, si Joey hindi naliligo di pa rin naliligo hanggang ngayon, no? 'Di ba? Bobo eh. Tapos may restaurant pa pala siya, no? May restaurant pa pala si Mel Robles. Siguro ikaw, Joey, baka hindi mo kaya mag-hire ng abogado. Kasi mga kababayan, no? Madami pa pong madami na rin po ng bastos kay Joey eh. Sobrang personal na rin, especially po yung mga pinks ng eleksyon. Hindi man niya lang kinasuhan. Wag mo kasi itutulad si Mel Robles sa'yo. Kung ikaw mahirap pa sa daga, wag mong itutulad si Mel Robles sa buhay mo. 'Di ba? Matagal na pong negosyante si Mel Robles. So meron siyang kakayahan para magbayad ng abogado katulad nga po ni Camille Vasquez.
Oh, 30 million daw po yung binigay ni Mel Robles sa akin. Hindi, sa kampanya ni PBBM. Joke lang. So, continue natin. Continue. Sige. Sabi pa dito. Sige. Reports that cases were also filed by Anthony Taberna and Puy Yan. Quinones against Maharlika. Are you aware of the status of these cases? Well, in the case of Anthony Taberna, I heard that there's already an outstanding warrant for her here in the Philippines. That's why I decided to sue her in the States, because she's just laughing at that. No, she's taunting everybody. No, you can't sue me, an American citizen. She's telling everybody that. So she boasts about it, and even gloating that you can't touch me here. It's okay, No. then let's bring the fight there. And lo and behold, the guns went silent. So there has been already no more videos posted. No more. Well, you mentioned Ayun nga mga kababayan, no? Alam niyo kung anong nakakatawa dito? Ako naniniwala ako na matagal na pong alam ni Maharlika na kinasuhan siya ni Mel Robles. Kasi po na-file po yung kaso, June 15 pa. June 15 pa po na-file yung kaso. So, ibig sabihin nun, nauna pa po si Maharlika na malaman na may kaso siya kaysa po sa mga viewer po natin ngayon. So, ang nakakapagtaka dito, si Maharlika po kasi bukeke yan eh. Puro daldal yan eh. Bakit ngayon tahimik si Maharlika? Di ba? Kasi kung titingnan niyo tingnan niyo kasi ano pa eh, June 15 pa yung kaso ni Maharlika eh. So ngayon, kung pupuntahan po natin yung channel ni Hitad ngayon, wala oh. Oh. Kanina. Oh, hindi naman si Mel Robles yung content. Si Carlos Yulo yung kahapon, di ba? Immigration. Oh, police. Wala no? Walang content si Hitad kay Mel Robles. So ano yan? Takot na, takot. O malamang na ano to, na-advisean ng abogado to na, oy, wag kang bukeke. Wag kang maingay. July 15 pala, July 15. O July 15, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin pong statement si Maharlika dun po sa kaso. Samantalang kay Poy, meron. Samantalang kay Abel, meron. Sabi pa nga ni Maharlika kay Abel, si Lisa Marcos daw po yung nagbayad ng abogado eh. Eh bakit ngayon hindi mo gawin kay Mel Robles to ngayon? Di ba? Hindi nga. O, Maharlika, sabihin mo kaya ito. O, ayan yan, si Mel Robles. Di ba? Tuta yan. Tuta ni, ano yan, ni Lisa Smugs. Ang nagbayad ng abogado kay Camille Vasquez, si Lisa Smugs. Si Lisa Tanas. Gawin mo nga. O, ayaw mo na gawin. Kasi madadagdagan ka ng kaso. Di ba? O ngayon, tahimik ka ngayon. Buha ka ng ina ka. Ang daming pambababoy ang ginawa mo sa Pilipinas, tapos yan, tahimik ka. Panindigan mo yung pagiging bukeke mo, putang ina ka. Hindi nga, di ba? Sus, Diyos ko na yan. Diyos ko, continue nga natin. Inis ako eh. Sige, continue natin. Sige. the motive, or you noticed at least that all of this started when a big fish was fired from Malacanang. Can you give us an idea who you were referring to? It's all over. So, yeah. Yeah, it's all over. Everybody knows it. Everyone knows. Natawa ako dito sa tanong eh. So ngayon, tinanong kasi siya ng babae, kung sa tingin mo, saan ba nagsimula yung gulo na to? So ngayon, meron siyang binanggit kasi na nung simula nga daw po nung natanggal yung tao na yon sa Malacanang, doon po nagsimula yung gulo. Di ba? So tinan nyo to So, yeah. Yeah, it's all over. Everybody knows it. Everyone knows. Okay. Everyone So knows it's it. like perhaps like a top position in government in Malacanang. Yeah, it's a fact anyway. He just launched a book, remember? He just launched a book. Okay, so I think you might be referring to a former executive Atty. Vic. secretary or... That was the timing. If you talk about coincidence, yeah, that's the timing. Okay. So makita natin dito mga kababayan sa interview po na to, nagiging safe din po si Mel Robles kasi baka mamaya sumabit siya, no? Baka mamaya sumabit siya dito na bayaran si Maharlika ni Vic Rodriguez, di ba? So baka masayang yung kaso, no?
So, ayan lang ayun lang yung napansin ko dito. So, pero totoo naman mga kababayan, na nagsimula po talaga 'tong gulo po na 'to, dahil po kay Attorney Vic. Nung natanggal po si Attorney Vic bilang ES, kukuwento ko ba sa inyo? Gusto niyo bang ikuwento ko sa inyo? Kasi medyo connected kami ni Insan Mike dito, eh. So, ito lang 'no, kuwento ko lang 'no. So, kami po kasi nun, 'di ba may grupo kami. Ayan, kami nila Mike, kami nila Coach Jared, nila Sangkay, nila JDB, 'di ba? May grupo kami dati na UVIP. Okay. So, yun naman pala mga kababayan, yung UVIP na yan mga ka-Streetwise 'no, affiliated pala ito kay Vic Rodriguez. At yung UVIP mga kababayan, kasama din dito si Pebbles, kasama dito si Maharlika. So eventually, nung natanggal nga po si Attorney Vic, doon na po talaga nagkagulo. So nag-separate ways kami noon. Si Coach Jarrett, nag-iba ng narrative, si Sangkay tumahimik, si JDB nagpatuloy, ako nakiramdam, si Insan Mike tumigil sa pagbablog, dahil po yun sa UVIP noon. So ngayon, doon namin talaga nakita na ang kaguluhan talaga nagsimula nung natanggal si Attorney Vic. Kaya kami talaga, nagtataka talaga kami kung bakit ang tingin sa amin, sa amin, sa grupo namin, kalaban. Ang tingin sa akin, kalaban. Ang tingin kay Coach Jarrett, kalaban. So medyo magulo talaga nun. Yun naman pala, kaya naman pala kalaban ang tingin sa amin nun, nakadikit kasi kami kay Attorney Vic. Ngayon, medyo naliwanagan kami dun eh. Kaya pala dati, hindi kami pinapansin, kasi naka-align kami kay Attorney Vic, naka-align kami kay Trixie. So yun, yung mga ginagawa ni Maharlika, yung ginagawa nila Pebbles, nadamay pati kami. Pero syempre, hindi naman totoo yun. So, na-redeem naman namin yung mga sarili namin. Especially ako. Diba? Na-redeem ko yung sarili ko. Na, well, yung pagbuo ng grupo, okay lang yun. Pero ang mali lang po talaga namin doon, mali kami ng tinayaan. Tumaya kami kay Attorney Vic. Na yan pala talaga yung manggugulo. So yun, no? Alam ko na, parang nakwento ko na rin po ata ito dati eh. So ngayon mga kababayan, no? So dyan nga po sa interview na yan ni Mel Robles. Tingnan nyo to ah. So nabasa ko to from Justia. Okay? So ito nga po yung update natin sa kaso nga po ni Mel Robles at saka kay Maharlika. So ito Mel Robles tapos versus Claire Eden Contreras. So naka-public naman to, no? Kaya okay lang i-public to. So ito so ito yung case number blah blah blah, July 15. Okay. July 15 pala ito. So pangalan ng judge, tapos assault, libel, and slander. Di ba? So ito yung ito yung pinaka-update niya hindi pinaka-update dito. So yun nung July 15, diyan na nga po nakapag-file ng kaso si Mel Robles, July 15. So nung mabilis July 15 Tapos nung July 16, kinabukasan. So meron 20 days summons issued re-complaint. 'Di ba? As to defendant Claire Contreras. So ngayon mga kababayan, nung July 16, meron 21 days si Maharlika para sumagot dun nga po sa kaso ni Mel Robles. Kasi may 21 days summon issued, re-complaint. So kailan yung kahapon yon? Ngayong araw to, no? Ngayong araw. So ngayon kung nakapagpasa nga po ng affidavit si Maharlika ngayong araw, so magkakaroon to ng update bukas or sa susunod na araw. So ayan po yung abangan natin. Di ba? Tapos mga kababayan, ito pa. Meron pa yun dito So ito yung sagot sa tanong ninyo. So marami kasi nagtanong sa akin na, ay Takeru, tatlo na yung kaso ni Maharlika, tatlo na yung kaso niya. Paano kapag hindi makapagbayad si Maharlika? Di ba? Paano pag hindi siya nakapagbayad? Kasi yung kay Abel, $2 million. Kay Poy Quinones, malaking pera din po yon. Tapos ito rin po kay Mel Robles, malaking pera din po yung danyos niya po dito kay Mel Robles.
So, syempre, pag natalo si Maharlika, kailangan niya magbayad. So, tanong dito, paano pag hindi nakapagbayad? So, para maintindihan po natin yan mga ka-streetwise to, ang mangyayari kasi dito, pag natalo po si Maharlika sa kaso, ang mangyayari dito, di ba? Try and garnish your wages. Di ba? Have money taken out from your paycheck until it is settled. So, una mga kababayan, kapag natalo po si Maharlika sa kaso, lahat po ng pera niya, kukunin po ng gobyerno yan para ibayad po doon sa nag-file ng kaso. Lahat, bangko, pati nga properties eh. Ang alam ko pati properties, ibibenta ni Maharlika yan. Makapagbayad lang po, di ba? Hindi lang po kasi danyos yung babayaran ni Maharlika dito. Pati po attorney's fee. Yung ginastos po nung nagkaso sa kanya, babayaran din po ni Hitad yan. So ngayon, talagang, di ba? Sigurado po na talagang umiinit na po yung pukekay ni Maharlika ngayon na siguro kailangan niya ng ibenta yung pukekay niya para lang po makapagbayad dun po sa mga asunto niya sa kaso. Kung may bibili. Ako bibiling ko na 500 pesos. Pwede ba yon? 500 pesos. Pwede siguro yun. O, di ba? Tapos sabi pa dito, no? Teka lang ha. Kasi po ano eh, civil case po ito eh. Di ba? So, try and exercise restraint against your personal property. Di ba? Seize and sell anything of yours that is valuable to meet the debt. So, pati bahay, kung may bahay siya, alam ko wala siyang bahay eh. Ang alam ko, yung bahay ni Maharlika, apartment, hindi niya naman pwedeng ibenta yung apartment. Hindi naman sa kanya yon. So, bahay, kung may bahay siya, properties, kotse, ibebenta niya yon. Di ba? At saka mga kababayan, may interest pa yun. Akala nyo, ganun lang yun? May interest pa yun. The more na matagal siya magbayad, the more na mas malaki po yung interest. Oh. And then mga kababayan, no? So syempre, nabenta na ni Maharlika yung mga gamit niya, yung mga properties niya. 'Di ba? Nalimas na lahat ng mga bank account niya. So ano pa mangyayari dito? Kung yun po ay hindi pa rin po sapat, pati po mga future earnings po ni Maharlika, 'di ba? Ano 'yan? Babantayan po ng korte 'yan. Ipapabantay po ng korte 'yan sa law enforcement na lahat po ng pera na papasok kay Maharlika kailangan kunin ng gobyerno para lang mabayaran sila Mel Robles, si Abel Bacudio, at saka si Poy Quinones. For example ngayon, kunwari ngayon, si Maharlika merong kinikita sa YouTube. O, ang mangyayari niyan, especially nga po itong YouTube po ay ano yan, American company, Google yan eh. So kayang-kaya na pong kontrolin ng gobyerno ng Amerika yan. Tapos yung sweldo po sa YouTube pumapasok pa sa bangko. So kayang-kaya po yan na kunin ng gobyerno yung pera niyang pumapasok. So habang nagba-vlog si Maharlika, tuloy-tuloy lang po yung gobyerno tuloy-tuloy lang po yung gobyerno na kinukubra yung pera niya para ibayad po sa mga nag-file ng kaso. So ang tanong dito, paano pa nag-file ng bankruptcy? Well, mga kababayan, hindi ka naman basta-basta makapag-file ng bankruptcy sa Amerika kung may asset ka pa. Kasi bago ka makapag-file ng bankruptcy, mga kababayan, dapat patunayan mo muna sa korte na bankrupt ka. 'Di ba? So hindi 'yun magiging lusot. Ang magiging lusot lang po talaga ni Maharlika is maging homeless siya. Pag si Maharlika po naging homeless at yung kinakain ni Maharlika ay galing na lang sa subsidy ng gobyerno, ayun na lang po pinakalusot niya. Walang bahay si Maharlika, walang kotse si Maharlika, nakatira siya sa kalsada. So yun, ang magpapakain na lang kay Maharlika dito is yung gobyerno. 'Di ba? Yung mga food stamp ng gobyerno, medical stamp ng gobyerno, kasi hindi naman pwede kunin ng hindi pwedeng kunin ng korte 'yon. Kung ganoon na lang po yung buhay ni Maharlika, hindi siya masisingil kasi walang-wala na eh. Pero hangga't may mga negosyo, hangga't may YouTube channel si Maharlika, wala siyang ibang magawa dito kundi magbayad. Kundi magbayad lang po talaga. Oh.
Kaya lang, hindi na siya makakapag-work dahil monitored pa siya. O, di ba? Ay, ayun yun eh. So, yun mga kababayan, no? Ano yan? Malabo maging scapegoat ni Maharlika yung yung bankruptcy. Kasi sa Amerika mga kababayan, alam po ng gobyerno ng Amerika kung magkano pera pumapasok sa pangalan mo. Hindi po yung tulad sa atin sa Pilipinas eh. Sa atin sa Pilipinas medyo nahihirapan yung gobyerno eh. Kailangan pa nilang, 'di ba? Kailangan pa nilang hanapin 'yan para malaman kung magkano kinikita ng isang tao, especially tulad ko. Ako, meron akong business sa Iloilo, 'di ba? So, medyo mahirapan ng gobyernong hanapin kung magkano yung kinikita ko kasi kasi paano, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, kung mas malaki yung ani mo sa sugarcane, mas malaki yung kita mo. Pag lugi ka, di lugi ka. Eh ang binabayaran lang po namin dito na tax is $1 milyar. So yung kita namin, hindi namin dinideclare. Walang ganoon eh. Pero sa Amerika po iba po. Bawat tao po doon, alam po ng gobyerno kung ilan po yung pumapasok na pera. So hindi pwedeng ipalusot ni Maharlika na siya ay bankrupt kung may pumapasok pang pera sa kanya. So ang pinaka-way lang po talaga para po makalusot si Maharlika para hindi siya magbayad, maging homeless siya. 'Di ba? Dapat isama ang YouTube sa kaso para ma-delete ang channel. Ang mangyayari po kasi dito, kasi ako 'di ba YouTuber din ako eh. Kapag ganyan may mga defamatory content kasi, ang mangyayari dito, yung magfa-file ng kaso is yung biktima sa korte. Tapos, ang korte ang magsasabi sa YouTube na ipasarado yung channel. Parang ganun yung alam ko eh. Ganun ang nabasa ko. Di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,200 po nanonood ngayon, so di pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replay, so nga po masasabi nyo nga po dito, sa update nga po sa kaso ni Maharlika. At dito nga po, at least nasagot po tayo ni Mel Robles kung saan ba galing yung pera. Kasi baka sabihin na naman, pera ng gobyerno yun, tanga-tanga nyo naman. Diba? Parang tanga-tanga nyo naman eh. Ito mga DDS na to eh. Diba? So yun mga kababayan, no? So pakilike na lang po ng video po na to. At paki-comment na lang din po. And then kung di naman po kalabisan, pwede nyo naman pong i-share. Okay? So thank you mga ka-Streetwise. And then next topic po tayo, no?